Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4 Gs sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was, Huwebes, Hulyo 23, tuig 2026. Ining inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa, kagkaroon sa mga pangulong dinalan. DMW Secretary Kakdak personal nga nagbisita sa pamilya sang nagtaliwan nga seafarer sa Antique nga napatay sa drone attack sa Black Sea. NBI ginhatag ang investigasyon tuhoy sa pamahog. Bacolod Film Festival 2026 ilunsar sa Agosto. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DMW Secretary Kakdak personal nga nagbisita sa pamilya sa nagtaliwan nga seafarer sa Antique nga napatay sa drone attack sa Black Sea. Gobyerno nagpasalig sang bulig sa pamilya. Detalye sa balita, Marian Grace Serenia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Personal nga gimbisitahan ni Department of Migrant Workers o kung DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang pamilya sang isa ka seafarer sa Antique nga napatay bangod sa drone attack sa Black Sea. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Secretary Kakdak, gimpahayag niya nga personal niya nga gimbisitahan ang asawa kag mga menor de edad nga kabataan sang seafarer, kaupod ang pila ka personnel sang DMW kag Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA agud magpalabot sa pakig-unong kag maghatag sang inisyal nga financial assistance. Pahayag pa ni Secretary Kakdak nga mismo si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagmando nga bisitahon ang pamilya sa nagtaliwan nga seafarer kag nagpasalig sang padayon nga suporta. Ginalauman nga madala pabalik sa Pilipinas ang bangkay sang seafarer sa masulod nga semana kag pagasugaton man ini sang iya pamilya sa Manila. Magluwas sa financial nga bulig kag transport assistance, magahatag man ang gobyerno sang psychosocial support sa pamilya. Dugang pa ni Secretary Kakdak nga mismo si Presidente Marcos man ang nagpasiguro nga mahatagan sang kinahanglanon nga assistance sa pag-eskwela ang kabataan sang seafarer. Sumasaadlaw ng teksto kami sa town sa Antique, kundi nag-start ang family ng atong seafarer. So we met together with DMW officials and the team from OWA and the regional directors of DMW and OWA. We met the wife and the two minor children at naghatag sa sang bullying in the form of financial assistance. Preliminary lang sinigay sa ating pagduganan pag-itama ng financial assistance in accordance with the directive of the President. And so far as the President is concerned, I expressed sympathy and support in behalf of the President and assured the family of full support, which includes funeral and burial support. Ang OWA mahatag ng death benefit and transport support kay sugaton din ang human remains pag-abot. Ang human remains maabot guro next week, sunod na semana. Nabatian ang kabayang sampahayag ni Secretary Kakdak. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. National Bureau of Investigation ginatag ang investigasyon tuhoy sa pamahog. Detalye sa balita, WVSU intern Michael Johnson. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Ginatag sa National Bureau of Investigation nga isa ka matuod nga peligro sa pungsod ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte batok kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pagtapos ng cross-examination sa defense team, ginsabat ni NBI Director Melvin Matibag ang mga pamangkot sang abogado sang Vice Presidente. Ginpamangkot sang depensa kung may kaangatan bala sa betrayal of public trust ang investigasyon para sa panibagong impeachment complaint. Ginatag ni Matibag nga yara sa sakop sang NBI ang pag-imbestigar sa mga pamahog. Suno sa NBI Director, hindi na kinahanglan sang dugang nga investigasyon sa betrayal of public trust, bangod mismo sang Vice Presidente na ang nag-ako sang iya mga ginapanghambal. Ginpahayag man sang opisyal nga ang mga ginsiling ni Davao City Mayor Baste Duterte sa tung Abril tuig 2026 hindi lang basta pamolitika kundi isa ka pamahog sa seguridad sang pungsod kag sa kabuhi sang presidente. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, Bacolod Film Festival 2026 ilunsar sa Bacolod. Detalye sa balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Natala na ilunsar sa Agosto ang 2026 Bacolod Film Festival. Ang Bacolod Film Festival isa ka tuigan nga aktibidad nga natukod sa idalom sa City Ordinance 1061 sa tuig 2024 nga ang katuyuan maduso ang industriya sa lokal nga pelikula kag mahatagan oportunidad ang mga local filmmakers para mapasundayag ang ila pelikula sa sinihan. Ang pagparawagon sa mga entries ang opisyal nga anunsyo sa Agosto 3 samtang ang mga pelikula natala na ipagwa sa sinihan sa Nobyembre 27 Tubtob 29. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 19 ka pusil ang nakumpiska, voluntaryo nga gin-surrender kag gin-turnover sa Police Regional Office 6 sa sulod sa 2 ka bulan nga kampanya batok sa loose firearms sa Western Visayas. Sumalin sang Mayo 22, Tubtob Hulyo 22, 2026 nakarecord ang PRO6 ang 959 ka mga pusil nga nakumpiska, voluntaryo nga surrender o kung nakuha bangod sa paglapas sa Republic Act number 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samtang 50 ka pusil ang voluntaryo nga turnover sa kapulisan para sa safekeeping. Bangod sang kampanya, 70 ka individual man ang nadakpan bangod sa paglapas sa layi angot sa illegal nga pagpanag-iya kag pagdala sang pusil. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, hindi lang ang kadamuon sa mga pusil nga nakuha ang talaksan sang kampanya, pati nang pagtapna sa krimen kapag hatag proteksyon sa kabuhi sa mga pumuluyo. Dugang pahayag sang opisyal nga ang resulta sang nagligad nga 2 ka bulan nagapakita nga mas epektibo ang magmaintenar sang kalinong kag katawhay kung nagabinuligay ang kapulisan kag komunidad. Sa tagsa ka loose firearm nga masikop ini nagakahulugan sang isa ka krimen nga napunggan kag kabuhi nga naluwas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ASEAN Trilateral Meeting madinalagon nga ginhiwat. Detalye sa balita, WVSU intern Michael Johnson de la Cruz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal na nangbukas sini nga Hulyo 22, 2026 sa syudad sang Manila ang ika-59 nga Madnilag-on nga ginhiwat ang ASEAN Trilateral Meeting sa Manila kung sa diin nagatindarang Southeast Asian Bloc upod ang mga pungsod sang Turkey, Norway, Brazil kag Switzerland. Tuyo sang pagtilipon nga pabasugon ang diplomasiya, seguridad sa kadagatan kag kooperasyon sa ekonomiya sa tungas ang pangkalibutan nga tensyon. Ginatag ni Turkish Deputy Foreign Minister Ambassador Akşi Beres Ekinci nga ang mas mabakod nga relasyon sang Turkey kag ASEAN ang kinahanglan para maamligan ang ekonomiya kag magdala sang madamo nga oportunidad. Sa pagpauna ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro kag Norwegian Foreign Minister Espen Barth Eide, opisyal nga ginaprobahan ng ASEAN-Norway Practical Cooperation Areas 2026-2030 para sa green energy kag maritime security. Nagtanyag man ang Brazil nga manginig sa kabugos nga dialogue partners ng ASEAN samtang nagpaandam si Swiss State Secretary Marcos Lettner nga dako ang perwisyo nga makuha sa Europa sa ilang mga kargamento kag supply chain kung maguba ang mga ruta sang negosyo sa Southeast Asia. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa masobra 129 milyones pesos nga balor sang iligal nga droga ang nakumpiska sang PRO6 sa sulod sa 2 ka bulan nga mas ginpabasko nga kampanya kontra droga. Humalin Mayo 22 tubtob Hulyo 22 nakapatigan ng PRO6 ang 275 anti-illegal drug operations nga nagresulta sa pagka-aresto sa 343 drug suspects.
Sa sining nga mga operasyon na kumpiskang 18.9 kilos ang shabu, 355 grams ang kush marijuana kag 169 grams ang dried marijuana leaves. Ang may standard drug price nga 129,054,543 pesos and 20 centavos. Sunod kay PRO6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang kadalagan sang kampanya, bunga sang pagpaningwa sang kapulisan, mga lokal nga panguluhan kag sang komunidad nga papason ang illegal nga droga. Dugang pa ni Tuanyo, hindi lamang sa kadamuon sang operasyon o kung sa balor sang nakumpiska nga droga natakos ang kadalagan, kundi sa katuyuan nga proteksyonan ang tagsa ka pamilya kag komunidad batok sa peligro sang illegal nga droga. Radyo Pilipinas News. Pag-revoke sang driver's license ang anay alkalde nga nakabunggo sa duha ka mga motorista gin reaffirm sang Land Transportation Office. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Ginaffirm ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ang rekomendasyon ni LTO Region 6 Director Attorney Gadjose Dos Pandes II nga nag-revoke sang driver's license ang isa ka anay alkalde nga nagbunggo sa duha ka mga motorista sa separadong aksidente sa tinalikdan nga bulan sang Marso. Sang Hulyo 7 ginpagawa ang order ni Assistant Secretary Lacanilaw nga nagasuporta sa desisyon sang LTO 6 Intelligence and Investigation Unit nga nagapamatuod nga may paglapas sa Section 48 sang Republic Act number 4136 o kon Land Transportation and Traffic Code ang anay alkalde. Sa gindagdag nga order, ang former mayor ang ginadumilian nga makasecure sang lisensya sa sulod sang duha ka tuig kasunod sang revocation. Suno sa LTO 6 Intelligence and Investigation Unit, mabakod ang ebidensya nga nagapakita nga may negligence kag basihan ang anggulo nga may reckless driving. Matandaan nga natabo ang aksidente sa tuong Marso 15 sa highway sang Barangay Pasil, New Lucena, Iloilo sa di nabungguan sang Ford Raptor pickup ang isa ka 20 anyos nga lalaki sakay sa iya motorsiklo nga gintunaan sang iya kamatayon. Sa baylo nga magsungka padayon nga nagmaneho nga ni alkalde kag liwat pagid nga nakabunggo sa isa ka 37 anyos nga mechanical engineer sa Barangay Loong, Concepcion, Iloilo sa diin nakaangkon sang injury ang biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Bulutuhan sa Patnoon Antique nakabaton sang motor. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas Report. Aton sa motorcycle ang isa ka buluthuan sa Patnungon Antique gikan sa China Bank Savings. Nagiwat sang turnover sang motor sa Tigbalogo Elementary School sa Patnungon sining karon lang nga gintabungan ni Schools Division Superintendent Dr. Ernesto Sirbulan Jr. sang Schools Division Office of Antique kaupod ang pila ka personnel sang SDO Antique kag bangko. Antes pa sini nag-turnover man sang isa ka motorcycle sa Apfem Tava Elementary School sa Tibyao ang bangko. Pahayag ni SDS Sirbulan nga ang mga buluthuan makabi nga geographically challenged kag dako ang mabulig sa mga motor ilabi na sa mga manunudlo nga nagagastos ang dako para sa pagbiyahe sa mga buluthuan nga ila ginatudloan. Ang motor sarang man magamit sa mga kalapit nga mga buluthuan. Ginalauman nga makabato ng iban pa nga mga schools district sa Antique sa motor sa idalom sang salakyan manunudlo program. Ang single nga motorcycle wherein nagabayad sila sang dako nga amount, no, not less than 300 ang isa ka trip sila pagkat one way lang. Tadakugid ang impact sila sa economic capacity sa aton mga teachers tungod siyempre may mga pagyayaman sila. So nakita ko nga dapat buligan sila sang ticket by way of providing free transportation. Agad siyempre kung ang ila atensyon focus na lang sa pagtudlo kasi hindi na sila pagkalibog pa sang ila pangbayad sa ila salakyan, mas mangin manami ang outcome sang performance sa aton mga kabataan. That's why nag-communicate ako sa aton mga partners nga makahatag sa aton sang mga motorcycle units kag sa subong mo na ma'am makamat na nga deploy o nag-distribute ang Schools Division of Antique sang motorcycles sa mga geographically challenged na mga schools. Nabatian ang kabahin sa pahayag ni Dr. Servelon. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 20 million food hub lauman sa Bangkal Port sa Carles, Iloilo. Detalye sang balita, Hope. Radyo Pilipinas Report.
nalang dagat kag balas ang masugata sa mga turista nga magabisita sa Banwa San Carles sa probinsya sang Iloilo. Sa labing madali nga panahon, isa ka food hub ang magaserbe nga kalan-an kag pasalubong center sa mga bisita sa Banwa. Sandamlaglang ginpangunahan ni Iloilo Governor Arthur Dafancer Jr. ang groundbreaking sang balor 20 million pesos nga food hub sa Bangkal Port. Mayor nga pantalan padulong sa Gigantes Islands kag Sigugon Island. Ang proyekto may kalaparon nga 500 square meter sa diin ipahamtang ang restaurant kag pwesto para pahamtangan sa mga produkto sa mga mangingisda, mangunguma kag mga magagmay nga negosyante. Katuyuan sang proyekto nga pabaskugon ang agrikultura kag pangisdaan sa Carles kag himuon komportable ang pagbisita sa mga turista. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, House Prosecution Panel gintapos ng pagpakita sa ebidensya kag testimonya sa Article 4 sa impeachment bato kay VP Duterte. Detalye sa balita, WVSU intern Rialyn May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal na nga gintapos ang House Prosecution Panel ang pagpresentar sa mga ebidensya kag testimonya para sa impeachment charge kontra kay Vice President Sara Duterte sa ginaligar pagpamawag sa kabuhi ni President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos kag former House Speaker Martin Romualdez. Ini matapos sa testimonya sa ilauli nga testigo nga si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Inatag ni lead prosecutor kag Batangas Representative Jervil Luis Rosa Senate Impeachment Court nga hindi na kinahanglan ipaidalom si Matibag sa redirect examination pud hindi na kinahanglan pa kag tuman na ang mga nauna niya nga ginsaysay. Sunod naman sa prosecution panel ang mga ginsaysay ni Matibag amo ang magakumpleto sa mga testimonya ng NBI Senior Agent John Mark Calilong kag NBI Regional Director Jeremy Lotok. Panindugan ni Matibag nga hindi pwede baliwalaon ang maging saysay nga nagadala sang pamawag sa seguridad sang pungsudugang niya nangin patas ang NBI sa pag-usisa bagon makaduha ka beses nga nagpadala sang sabina o kon imbitasyon ng NBI kay VP Sara para makuha ang iyabahin sa ginasiling sini nga pamahog man sa iya kabuhi apang wala ini nagatubang sa amo nga imbitasyon ginsaysay man sa NBI chief nga sabahin sang impeachment ang pag-ako sa publiko nga may ginkuha o kung ginsugo ang mga tawo nga magapatay bastante nga basihan sang betrayal of public trust makita man o kung hindi ang mga tawo nagapabilin nga nakatutok ang inbuot nga task force bangod sa dakong epekto sini sa seguridad sang pungsod samtang may mga nakilala na sila nga persons of interest nga padayon nga ginabantayan kag ginaimbestigahan sang NBI. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagalaom ang Office of Civil Defense Region 6 nga malakip sa SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. ang parang nga pagpalig-on sa mga programa sa disaster resilience kag ang pagdusos sa Magna Carta for Disaster Risk Reduction Edge Management Workers. Suno kay OCD6 Director Raul Fernandez, importante ang paday nga suporta sa gobyerno sa mga programa nga magapabakod sang kandaan sa mga komunidad batok sa nagkalain-lain nga kalamidad labi na sa tunga sa nagapaday nga epekto sa climate change. Dugang pag ni Fernandez bungod sa suporta sa national government nas nagsan yung implementasyon sa incident command system nga nangin importante nga mekanismo agon mangin mas organisado kag epesyente ang pagresponder sa mga emergency kag kalamidad. Napasangkad man ang emergency operation centers nga nagaserbi sentro sang koordinasyon, monitoring kag pagbinuligay sang impormasyon sa tion sang kalamidad. Ini nga mga tikang ang kabahin sa mga importante nga reforma nga nahimo sa idalom sa subong nga administrasyon agud mas matutukan pagid ang disaster response kag preparedness. Kinalauman man sang OCD6 nga matagan importansya sa SONA ang inaduso nga Magna Carta for DRRM workers nga nagatingwa nga kilalahon ng importante nga papel sa mga personnel pa sa paghatag sa mas maayo nga benepisyo, proteksyon kag mga insentibo. Inibangod ang mga DRRM personnel ang frontliners sa pagresponde sa tion sang kalamidad kag pada nga nag-aalaga bisan nabutang sa risgo ang ila ka buhi. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, para kay League of Municipalities of the Philippines Iloilo Chapter President kag Badyangan Mayor Suset Mamon, importante nga mapalabot ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga nangin kadalagan sang administrasyon sa dalom sang iyang liderato
Kanungan diri ang mga plano para sa nabiling nga tuig sa iya termino bilang presidente. Lakip sa mga plano nga luyag mabatian sang alkalde ang mga programa sang gobyerno nasyonal kontra kaimulon, pagpadayon sa mga infrastructure projects kag suporta sa mga lokal nga pamunuan kag mga kabarangay. Radyo Pilipinas News. Ikasenteng 59 nga ASEAN Foreign Ministers Meeting opisyal na nga ginbuksan. Detalye sang balita WVSU intern Rialyn May. Radyo Pilipinas Report. Formal na nangbukas sini nga Hulyo 22, 2026 sa syudad sang Manila ang ika-59 nga ASEAN Foreign Ministers Meeting nga nagamarka sang isa sa pinakaimportante nga semana sang diplomasya sa idalom sang Philippine Chairship. Sa pagpanguna ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, iya ginpaathag ang tema sang programa nga Navigate Our Future Together, nga hindi lamang basta pagsunod, kundi ang ikasarang sa paghangop sa dalagan sang panahon, husto nga giya sa pagdumala, kag ang pag-ugyon padulong sa isa ka maathag na buwas damlag para sa tanan. Gindugang pa sang opisyal nga ang pagpadayon nga kooperasyon sang tanan, isa ka estratiko nga kinahanglanon. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Rialyn May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sobra 30% sa katubuhan sa Iloilo apektado sang RSSI. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Masobra 30% o ukon kapin 7,000 hectares ang katubuhan sa probinsya sang Iloilo ang apektado sang pagpameste sang red stripe soft scale insect. Ang 5 ka banwa nga labi nga apektado sang RSSI ang banwa sang Batad, Carles, Banate, Dingle kag Anilaw. Apang may mga pagpameste man nga nabalhag sa mga banwa sang Badyangan, Balasan, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Bingawan, Kalinog, Concepcion, Dueñas, Dumangas, Estancia, Haniway, Lambunaw, Pototan, San Dionisio, San Enrique, San Rafael, kag Sara, amuman sa syudad sang Pasig. Hagod matap ng paglaptas sang RSSI, nagapakig-angot ang Kapitolyo sa Sugar Regulatory Administration samtang nagapatuman sang monitoring kag surveillance protocols. Naghiwat man sang Sinapol ang Iloilo Provincial Agriculture Office sa mga katapos sang SRA, Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture 6, kag iban pa nga stakeholders sagod istoryahan ng mga tikang nga ginapatuman agud madumala sang maayong pagpameste sang red stripe soft scale insect sa probinsya sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mga prioridad sang administrasyon sa uli nga 2 ka tuig sang iya termino luyag mabatian ni Mayor Gando sa zona ni PBBM. Detalye sang balita, Hope. Radyo Pilipinas Report. Ginalauman ni League of Municipalities of the Philippines Guimaras Chapter President kag Hordan Mayor John Edward Gando nga maplastar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya State of the Nation address sa Lunes ang mga prioridad sang administrasyon sa ulihi nga 2 ka tuig sini bilang presidente. Sunod sa alkalde, luyag niya nga mabatian kung ano bala ang mga plano nga luyag iduso ni PBBM antes manaog sa pwesto sa 2028. Ginalauman man sang alkalde nga mamitlang sa SONA ang plano para sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Ginapaabot ni Gando nga maklaruhan kung bala iga-certify sang presidente nga urgent ang pagset sang term sa mga barangay kag SK officials. Naibaluan niya sa Lunes, July 27, liwat magahatag sang iya tuigan nga SONA ang presidente kag iwaton ini sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, inflation rate sa Western Visayas ang Hunyo nagpabilin sa 6.8%. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas Report. Nagpabilin sa 6.8% ang headline inflation sa Western Visayas sang Hunyo. Ini ang pareho lang sa inflation rate nga na-record sang Philippine Statistics Authority o kon PSA sang bulan sang Mayo. Sunod sa PSA Western Visayas, sa tanan nga commodity group, ang food and non-alcoholic beverages
ang may pinakamataas nga share sa regional inflation nga may 36.3%. Inigin sundan sang transport nga may 21.6% share, kag restaurants and accommodation services nga may 12.5%. Ang year-to-date inflation sa rehiyon halin Enero tubtub Hunyo nagdangat sa 4.8%. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, measles rubella supplemental immunization activity waton sa bulan sang Agosto suno sa CHO. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Ginainggan yung sa Iloilo City Health Office ang mga ginikanan kag mga guardians nga suportahan ang hiwaton nga measles rubella supplemental immunization activity sa maabot nga Agosto 10 tubtob 28. Sa mga may kabataan nga nagaedad 5 tubtob 59 ka bulan, mahimo nga mapabakunahan ang mga bata sa pinakamalapit nga District Health Center o kung vaccination site. Suno kay City Health Officer Dr. Marian Poli Diaz, iniyang libre, safe kag epektibo para sa proteksyon sa mga kabataan sa pamilya kag sa bilog nga komunidad. Mismo si Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang nag-api naman sa mga ginikanan nga pabakunahan ng mga kabataan agud mapabilin nga maayo ang panglawason kag maproteksyonan sa baltian kasubong sang tipdas kag iban pa. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Naguntat na sa pagsuporta ang 50 ka individual sa Capiz sa Communist Front Organization sa paglunsad sang Project Capiz Tawhayan. Sa giniwat nga programa, nagsumpa kag nagpirma sila sa kasugtanan bilang pagpanindugan ng mga buhi base sa mga ginapatuman nga lain nagbatuman sila sang bugas bilang bulig sa gobyerno kag suportahan ang ilang pagbalik sa komunidad. Kabahin man sa aktibidad, ang pagbukas ng balik loob kag Loose Firearms Assistance Desk sang Capiz Police Provincial Office ang programa magatag sang oportunidad sa mga naghandom nga magbalik sa malino nga pangabuhi kag sa mga gusto magsungka sang ilang mga armas nga wala lisensya kun wala sang anuman nga documentation. Suno kay PRO6 Director General Randolph Tuanyang Project Capiz Tawhayan nagatinguha nga mapabaskog pa ang pagsalig sang publiko para sa dialogo, pagbinuligay kag aktibo nga partisipasyon sang komunidad. Dugang pa sang opisyal ang matuon nga kalinong mahimo lamang pa sa pagbuylog sang komunidad kag sa paghatag sa tiun sa mga gusto mga buhi sang matawhay ka mga kabahin sang pag-uswag. Radyo Pilipinas News. Sunod nga hugnat sang fuel subsidy sa PUJ drivers kag operators sa syudad sang Iloilo ginaproseso na suno kay Mayor Raisa Treñas. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Kumpirma ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga may masunod pa nga hugnat sang fuel subsidy distribution sa mga PUG drivers kag operators sa syudad sang Iloilo. Kasunod sang panibago nga big time oil price hike nga ginpatuman labi na sa diesel, suno sa alkalde ginapaproseso na sang Iloilo City government ang pagpondo sa fuel assistance sa mga benepisyaryo sa transport sector. Nagapakig-angot man ang syudad sa nagkalain-lain nga transport cooperative sigud mapadasig ang proseso kag masiguro nga ma-release ang ayuda sa labing madali nga panahon. Sang Martes, Hulyo 21, iyara sa 8.10 ka pesos ang ginsaka sa litro sang krudo, samtang 4.5 ka pesos naman sa litro sang gasolina. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Gin-raid sang Police Regional Office 6 ang isa ka kinapatian illegal nga ginahimuan sa mga produkto nga pagkaon sa Barangay Bundulan, San Dionisio. Sa operasyon na kumpiska ang 780,000 nga balor sa mga produkto nga pagkaon hilaw nga materyales kag mga kagamitan nga ginagamit sa paghimo sa mga produkto. Naaresto ang isa ka 44 anyos nga lalaki sa operasyon kaya subong sa kustodiya sang kapulisan samtang ginahandang pagpasaka sang nagakaigo nga kaso. Ginpatigan ng raid sang Regional Special Operations Group, Regional Intelligence Division. Base sa investigasyon, napaslawan ang operator nga makapakita sang license to operate kag certificate of product registration na gin-issue sang FDA para sa mga produkto. Suno kay PRO6 Director Randolph Tuanyo, hindi pagpanugutan sang kapulisan ang bisan ano nga illegal nga bulaton nga mahimo magbutang sa peligro sa ikaayong lawas kag safety sang publiko. Ginahingyo ni Tuanyo ang publiko nga galayon nga magpakig-angot sa mga otoridad kung may nahibaluan sila nga makaduluda nga operasyon, may kaangtanan sa paghimo kag pagbaligya sang wala na rehistro kag posible delikado nga mga produkto. Radyo Pilipinas News. Masobra 500 ka barangay tanod halin sa Barotac Viejo ang ginhana sang Police Regional Office 6
agud mapabakod ang seguridad kag mapaday ng pagmintinar sang kalinong kagkatawhay sa mga barangay. Ginpatigay ng unang nga batch sang Tanod Capability Enhancement Summit sa Barangay Nueva Sevilla, Barotac sa pagpanguna sang Iloilo Police Provincial Office kag Police Community Affairs and Development Unit bilang kabahin sang pagsaulog sa ika-31 nga Police Community Relations Month. May kabuusan nga 509 ka barangay tanod halin sa 26 ka barangay ang natambong sa refresher training agud mapasangkad pang ila ihibalo kay kasarang bilang makaupod sang kapulisan sa pagmintinar sang kalinong kagkatawhay sa komunidad. Gintalakay sa summit ang mga katungdanan sang barangay tanod, nagakaigo nga mga layi basic first aid, insakto nga pamaagi sa pagdakop mga layi na hanungod sa Arma Safe Spaces Act kag mga layi nga nagatag proteksyon sa kababaihan kag kabataan. Suno kay PRO6 Director Randolph Tuanyo, ang programa nagatuyo nga mapabakod pang pagbinuligay sa kapulisan kag komunidad para sa pagpabaskog sang kapasidad sa mga barangay tanod bilang mga force multiplier para sa padayon nga katawhayan sang mga barangay. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, Negros Occidental Provincial Government nagsugod na sa pag-spray sang Meta-Rhizium kontra RSSI para protektahan ang katubuhan. Detalye sang balita, JP Herbal. Radyo Pilipinas Report. Ginsugura na sa Provincial Government of Negros Occidental ang pag-spray sa Metricium bilang kabahin sang kampanya kontra sa Red Stripe Soft-Scale Insect nga nag-aatake sa libo-libo nga katubuhan sa probinsya. Gamit ang mobile sprayer naghiwat sa operasyon ang Provincial Biosecurity Task Force for Agriculture sa isa ka katubuhan sa Bagu City. Sa diin 5 litro sang PSR Metricium Primex ang ginsimbog sa 1,000 litro sang tubig. Sino kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, magapadayon ng spraying operation sa iban pang apektadong lugar kung tugutan sang tiyempo. Katiwan sa programa nga mapunggan ang paglaptas ang RSSI kag maprotektahan ang katubuhan kag palangabian sa mga mangunguma sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Nadakpan na sa Police Regional Office 6 ang tanang nga top 10 regional most wanted persons sa Western Visayas matapos ang asud-asud nga manhunt operations nga ginpatikan humalin Hulyo 1 tubtob Hulyo 14. Ang mga nadakpan nagapangatubang sang nagkalain-lain nga kaso nga ginalakipan sang murder, qualified rape of a minor, statutory rape, rape by sexual assault kag robbery. Ginpatigayon ang mga operasyon sa nagkalain-lain nga bahin sang Iloilo, Aklan, Guimaras kag Iloilo City paagi sa maskin pabakod ng intelligence gathering, target validation kag koordinasyon sang Iloilo Police Provincial Office, Aklan PPO, CIDG kag iban pa nga operating units sang PRO6. Suno kay PRO6 Director Randolph Tuanyo, ang mga dinalagon nga pagdakop sa tanang top 10 regional most wanted persons resulta sang ila kampanya nga PRO6 Way, intelligence first, coordination always, and results that speak for themselves. Nga nagapabutyag sang importansya sang mabakod nga koordinasyon kag epektibo nga pagpatuman sang layi. Ginahingyo ni Tuan yung publiko nga paday nga magbulig sa kapulisan para sa paghatag sang impormasyon nga makabulig sa pagdakop sa iban pa nga mga wanted nga individual. Nagapanawagan man ang opisyal sa mga individual nga may warrant of arrest nga voluntaryo na nga magsungka kag atubangon ng mga kaso nga ginpasaka batok sa ila. Radyo Pilipinas News. PhilHealth may 151 is naka-accredited gamot provider sa Western Visayas kag Negros Occidental. Detalye sang balita, Marian Grace Serenieta. Naglabot na sa 156 ka-accredited PhilHealth guaranteed access medication to outpatient treatment o gamot facilities sa Western Visayas kag Negros Occidental. Sa datos ng PhilHealth Region 6, mera sang 15 ka gamot providers sa Aklan, 31 sa Antique, 24 sa Capiz, 7 sa Guimaras, 16 sa Iloilo Pasig, 23 sa Iloilo City, 4 sa Iloilo Sara, 21 sa Bacolod City, 6 sa Kabangkanan kag 9 sa Sagay. Sa 156 nga gamot providers, 33 ang government kag 123 ang private providers. Gimpahayag ni Jeremy Halbuna, Chief sang Public Affairs Division sang PhilHealth Region 6, nga agud maka-avail sa mga bulong sa mga accredited gamot providers, kinahanglan nga magpalista kag magpakonsulta ang PhilHealth members sa yaman ng kalusugan program o yakap clinics, kag sa tion nga may prescription ang doktor nga mga bulong, magpadulong sa accredited gamot providers. Sa idalom sang programa, may 75 ka bulong nga sarang ma-avail para sa common kag chronic conditions. Kada tuig maka-avail ang kliyente sang 20,000 pesos nga bilis ang bulong sa accredited gamot providers. Ang gamot naton, we're minimum entitled to 20,000 per year, no? Kada miyembro, pag-upod maanahimo sila nga mga beneficiary. You can choose from any of the 229 yakap clinics natin in the region.
And dinara kita ng 158 lakh accredited na gamot pharmacies yung sa diin dara natin makabira natin sa mga outpatient medicines as long as prescribed sa aton na yatak. Nabatian ang kabahin sa pahayag ni Halbuna. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Libre nga community TB screening gintanyag sa mga pumuluyo sa Pasig City. Detalye sa balita, Marian Grace Ereniata. Nagtanyag sang libre nga community TB screening ang Pasig City Primary Healthcare Facility kaupod ang Philippine Tuberculosis Society Incorporated Iloilo Chapter sa Barangay Imbang Grande sining karon lang. Naglabo sa 158 kapumuluyo sang barangay ang naka-avail sang libre nga chest X-ray screening, medical consultation, TB diagnostic services kag PhilHealth profiling. Nag-usar sang tuberculosis loop-mediated isothermal amplification o kung TB lamp, isa ka rapid molecular diagnostic technology para sa screening, agud mapadasig kag masiguro ang accuracy sang detection sang TB. Ang inisyatibo ang gimpondohan sang Stop TB Partnership pinaagi sa Saving Communities by Reaching, Empowering, Engaging Network Support to End TB Open Screens Project. Yara sa kayuwatan si City Mayor Stephen Palmares. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Philippine Standard Time alas 4:45 sa hapon. Kagamento manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes, Hulyo 23, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid.